Eto po, Marcos, ha, may kumakalat. Okay? Tingnan nyo pong mabuti. Ito, kalat na kalat po ito sa social media. Namigay po ng ayuda ito si Marcos. At ang kanyang ayuda ay for construction. So yung litrato po sa itaas, may mga ilang yero, may mga ilang kahoy, siguro yung nasa supot, mga pako, etc. etc. Alam mo, hindi ko alam kung maniniwala ako dito sa nakita ko sa social media dahil super kalat na po ito, no? Pero ang sa akin, I'm really hoping that this is fake news. Sana fake news ito, Marcos. Kaya nga ako magtatanong Marcos, totoo ba yan? Sana pakisagot kung yung litratong kumakalat na yan ay totoo or fake news. Tayo po ay nagtatanong lang, Marcos, ha? Pero kung totoo po yan, abay nakaka-insulto. Kaya nga mas gugustuhin ko hindi ito totoo Isipin nyo, anong tingin nyo sa mga Pilipino? Anong magagawa niyan? Niwala kang pang poste. Niwala nga atang semento yan. O sige, tipirin nyo na lang muna ha. Ito muna maibibigay namin. Tingnan nyo, anong magagawa niyan? The doghouse. Anong gusto mo? Patirahin ang mga Pilipino sa doghouse? Yung binibigyan nyo ng limos ng ayuda, gusto nyo patirahin sa doghouse? Abi, grabe na kayong mangmata ng mga Pilipino. Kayo talaga mga elitista, hindi man lahat, pero may mga elitista lang talaga na ang tingin sa sarili, di bali magtiis kayo dyan, basta kami sa Malacanang nakatira. Di bali magtiis kayo, matulog kayo sa doghouse, basta kami sa palasyo nakatira. Marcos, kung totoo ito, napakalaking insulto na ito. Sa aking palagay, hindi ka na dapat talaga maging presidente kung ito ay may katotohanan. Palagay ko, dapat mag-resign ka na. Ha? Kaya Marcos, nagtatanong po ako, totoo ba yan? Pambihira. Hindi siya nagmamalaki ha. May mas maganda pa yung doghouse ko dyan. Yung tinitira nung aso ko, mas maganda pa dyan. Stainless, pure stainless. Isipin mo, tingnan mo yan kung yan ay may katotohanan, hindi lantarang panggagago, pang-iinsulto sa mga Pilipino. Anong gusto mong gawin dyan sa mga yero-yero na ganyan? Di ba? Sana naman magkaroon ka man lang ng ng simpatya. Alam mo kasi ito yung sinasabi ni PRRD. Yung nakausap namin siya, no? At walang camera noon Pero ito naman ay maiko-compare nyo sa mga sinasabi ni PRRD na sa camera. Kasi nababanggit din niya naman to. Ano sabi niya? Ang problema dito sa mga ito, ang problema natin sa mga politiko na hindi dumaan sa hirap, wala yang alam. Hindi nila alam ang kalalagayan. Kaya nga alam mo, sinasabi nito, ay pag nagbaha, wala tayong magagawa dyan Baha Malakas talaga yung ulan. Yung puso ba, wala doon. Na-experience ba niya yan? Pansinin mo, yung mga politikong dumaan sa hirap, hindi man lahat pero may puso Gaya nila Duterte, nila Isko, at kung sino-sino pa. May puso dahil alam nila yung hirap. Ito si Marcos, yun ang sinabi Actually, binanat ni PRR dito kay Risa Hindi ka nag-mayor. Isa po yan sa sinabi sa amin ni PRRD. Nung nakausap namin siya kasama sila Trixie, sila Ma'am Lorraine. Ano sabi niya? Hindi kasi dumaan ng mayor yung ibang mga politiko. Walang alam Kasi pag kami nagdaan ka sa mayor, yung pag nagka-problema yung syudad mo, yung lugar na nasasakupan mo, ikaw ang tinatakbuhan. So yung puso mo meron Ito mga katulad ni Risa. Ito hindi ko alam naman kung naging mayor ito si Marcos. Pero yung asta niya, di ba? Parang, Marcos? Seriously, totoo ba ito? Hayop na ba ang tingin mo sa mga Pilipino?
Aso na ba ang tingin mo sa mga Pilipino? Tuta. Yan na tingin mo sa mga Pilipino, tuta. Wala sa ayos eh. Di ba? Parang hindi nag-iisip to si Marcos. Sa bagay, ikaw ba naman, lumaki sa palasyo, nakiki-party-party ka sa mga rockstar. Di ba? Ang hilig pa naman nito si Marcos sa party. Di ba? Anong alam nito? Hindi ko nga alam, graduate ba ito ng college? Hindi po siya iniinsulto ko yung mga hindi graduate ng college. Pero, yung utak niya parang ano eh. Parang utak ng grade 1. Grabe. Sa mga Pilipino, matauhan na po tayo ha. Huwag tayong boto ng boto sa mga tao maganda lang ang apelyido pero wala namang alam sa pamamalakad ng bayan. Yung walang puso para sa bayan. Yung ituturing tayong aso ba naman? Huwag na tayong buboto sa mga ganun. Tuturing tayong mga tuta. Wow. Sana ito sagutin ito ni Marcos. We are really hoping that that this is fake news. Sana pakisagot to Marcos. Nagtatanong lang, totoo ba ito o fake news? Ang tingin mo ba sa mga Pilipino ay tao pa o tuta? Sana sagutin to ni Marcos. Huwag mong hayaan kung yung anak mo sasagot, yung asawa mo, yung mga kampo ni Martin ang sumagot, ikaw mismo sumagot, ikaw ang presidente, ikaw may tapang sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. At sana sumagot agad, hindi katulad nung sasagot kayo, tapos na yung bagyo. During the bagyo, wala kayo. Hindi kayo makita. Binabaha ang buong Pilipinas, parang nagmi-meeting kayo. Ano ba dapat namin sabihin? Ano ba? Antayin yung matapos lahat. Tapos nakaisip na kayo ng sasabihin, saka kayo aariba. Kami pambira naman, Marcos. So, lagi kang huli. Konti na ang tulong mo, doghouse na ang tulong mo, huli ka pa. Pambira, eto. Puntahan naman natin itong pakinggan natin ito Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos tungkol sa pagkukulang ng pag-asa kaya maraming namatay sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Pag-asa ang sinisisi ni Senador Amy Marcos kaya maraming namatay sa bagyong Christine. Hindi kayo dapat magkapatid ng sisihin. maayos na naabisuhan ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan. Titignan mo ito magkapatid na ito. Ako nagtatanong, ito bang magkapatid na ito talagang pinalaking spoiled? Alam mo kasi, ang totoong leader, ito mapapansin mo this is the biggest difference. Anong pinagkaiba ng leader sa boss? Ang leader, they always take the blame. Ang boss, they always take the credit. Ang leader, laging nangunguna. Ang boss, laging may sinisising iba. Ang leader walang pakialam sa public opinion. Ang boss, kailangan siya lagi ang bida. Sisihin lahat except siya. Lahat mali, ako tama. Yan ang boss. Ang leader hindi. Ang leader nakatingin sa influence. Influence niya. Kaya pag may nangyaring masama sa grupo, he will always take the blame. Ang anong sasabihin ng leader? Dapat may ganitong ginawa ko. Nagka-leche-leche tuloy. Kasalanan ko eh. Sa susunod, pagbubutihin ko. Pagpalpak ang nangyari. Pag maganda ang nangyari, hindi. Hindi ako dapat pasalamatan nyo. Sila yung nagtrabaho. Nakita nyo?
ang difference night and day ng isang leader at isang boss. Etong magkapatid na Marcos, ang asta nito, boss. Bossing. Laki sa layaw eh. Jeprox. Laki sa yaman eh. Hindi nila ano. Alam mo, totoong leader, makinig po tayo mabuti. Sana makinig din ng mga Marcos. Kayo mga bashers, makinig din kayo. Ang totoong leader, they take the responsibilities. Bakit? Kasi siya nga ginagamit niya yung influence niya para tulungan. Makatulong. Hindi ang boss. Ginagamit ang posisyon para iangat ang sarili, ilubog lahat. Kaya pansinin niyo, ang leader, ang isang grupo, ang isang kumpanya, ang mga politiko na pinangungunahan ng leader nag-aasenso. Bakit? They always take the responsibilities. They don't go to excuses. Ang problema, pagka-boss, they will always find someone to blame. They will always find an excuse. They will blame others except themselves. Lahat mali, kami tama. Yan ang mga Marcos. Tingnan nyo to. Nagtandem pa yung magkapatid. Sa lakas ng ulang dala ng bagyo, kung nasabihan lang daw sana agad na ilikas din agad ang mga residente. Dagdag pa ng senadora, may sapat na pondo naman, pero bakit tuwing may bagyo ay kulang ang mga... Kaya ako, I really don't respect yung mga boss. Ako tinitingnan ko isang tao pagka pinangungunahan kami. Halimbawa, ano ba to? Boss ba ito? Leader ba ito? Lagi ko tinitingnan Boss ba ito? Leader ba ito? Pagka-bossy, dumidistansya na ako. Kasi wala kang gagawing mabuti. Siya lang ang tama. Pag leader, dinidikitan ko. Bakit? Ang dami kong matututunan. Yan ang leader. Tingnan mo ito. Sinisi nyo yung baha. Pambihira kayo Bilyon ng flood control. Sinisisi nyo ang pag-asa. Kaya may abiso kasi sinasabi nila may abiso. Hindi daw nag-aabiso ng maaga ang pag-asa. Hindi ko po pinagtatanggol ang pag-asa. May pagkakamali din sila doon. Pero kung ganyan tayo ng ganyan, always blaming others. Hindi. Kasi mag-abiso man ang pag-asa or hindi, kung yung bilyong-bilyong pera sa flood control projects ay nagamit ng tama, di walang baha. Walang mamamatay. Kung meron mang masasaktan or mamamatay, iilan. Hindi tayo mamumroblema ng ganito. Ganun dapat ang approach. Hindi i-blame mo yung pag-asa. I-blame mo ano yung pagkukulang mo and then turuan mo yung pag-asa o sa susunod, mag-announce kayo na maayos. Pero hindi, aayusin na namin to. Hindi dapat nagkakabaha Sayang ang bilyong-bilyong pera na ginagamit. Nakita nyo yung mga kumakalat sa social media? Yung tulay, walang laman, ampaw sa madaling salita. Parang yung mga leader natin na puro salita, kulang sa gawa, mga ampaw. Walang laman yung loob, utak. O matalino man, yung kanilang ginagawa, wala ding kwenta. Yan po ang flood control projects nyo. Ampaw. Walang laman. Dapat, being a leader, you show them how. You don't tell them how. Yun po ang boss sabi ka ng sabi. Bigay ka ng example. Ano example? Kailangan ba siya ang pumunta ron at siya mag-announce? Hindi. Ibig ko sabihin, leadership by example. Ito yung bilyong project kinuha namin. Ito nangyari, kita mo, epektibo. The leadership by example ka na. Hindi ka ngayon hanap ng hanap. Sino sisisihin natin?
Oh, kontakin mo yung mga secretary, yung mga political advisor natin. Kanino natin sisisi? Ganon. Ganon yung ginawa nitong magkapatid na ito eh. Piso. Nadagdagan pa nga raw ang budget ng Pag-asa para sa 2025. Pare-parehas naman kayo nadagdagan ng budget. Huwag na tayo maglokohan. Nadagdagan ng budget ng Pag-asa. Nadagdagan din ng budget ng flood control eh. Kaya dapat hindi na raw maulit ang mga ganitong sitwasyon. Sinigundahan naman si Senador Amy ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Kinonsinti pa. Ano sasabihin ng mga Marcos? O, di ba? Din kayo litaw na litaw si Amy Marcos. Mapuri siya ng puri sa Duterte, tas puri, tanggol naman siya sa kapatid niya. O, dilitaw. Anong totoong kulay niyan si Amy? Boboto nyo pa ba? Nabudol na nga kayo ng kapatid, boboto nyo pa si Amy? Kaya nga nung naglalabasan yung pagkalat ng droga, hindi niya kinall out yung kapatid niya magpa-drug test. Hindi naman sa pinagbintangan natin si Marcos. Kaya lang kasi may mga balita about drug use ni Marcos. O di sana patunay. Sana bilang kapatid, bilang ate, sinabi mo, ading. Ading po sa Ilocano eh, parang nakakabatang kapatid, no? Yun ang aking pagkakaintindi. Ading! Once and for all, tapusin na natin to. Oh, kung di naniniwala siya, total di ka naman talaga adik, magpa-drug test ka na, ba't ba tinatakbuhan mo yung ano na yan? Ni hindi kinall out ni ate, ni Amy si Marcos. Kaya alam mo, wala akong believe sa salita ni itong si Amy. Dahil nung dikdikan, dikit ng dikit kay Sara, sinabi pa niyang best friend niya si BP Sara. Wala din naman. Hindi mo naman kinall out yung kapatid mo. Di ba? Oh. Eh kung walang kinakatukutan yung kapatid mo, di sana nagpa-drug test kayo. Oh. Eh sana pati yung mga ako okay lang sa akin. Lahat ng political bloggers magpa-drug test tayo. Bakit ba? Di ba? Ikaw wala kang kinakatakutan eh. Ito si Marcos, kinonsinti pa. Oh. Ano mangyayari dito pag papangungunahan tayo ng Marcos? Presidente Marcos, Senator Marcos, Speaker, pinsan, Romualdez. Ano mangyayari sa atin yan? Nagkampihan. Nakita na natin yung problema. Nagkampihan pa. Utos ng Pangulo sa Pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. Bukod sa Pag-asa, nagbilin din si PBBM sa Kayong umayos. We want result, not excuses. Gusto namin makita sa ano ang nangyari sa flood control projects nyo. Ba't hindi na-control ang baha? Resulta po, hindi excuses. Ang ahensya na unti-untiin ang paglalabas ng tubig sa dam para hindi lumubog sa baha ang mga nasa mababang lugar. Gayon din ang pagpapaganda ng infrastruktura. Naatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay. Atasan mo sarili mo, ilabas nyo yung resulta ng flood control project. At kalidad din. Sa tala ng NDRRMC, halos 150 ang nasawi sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Ano yun? Ang daming namatay. So magtitiis na lang. Ito, may bago na namang fact checker. May parating na namang bagyo. Ano sasabihin ni Marcos? Na overwhelmed na naman kami. Overwhelmed na naman. Wala tayong magagawa dyan. Mamatay na lang kayo lahat. Kasi na-overwhelm tayo. Kanina, nagdeklara si PBBM ng National Day of Mourning. Nagbabalita mula sa frontline. Yan lang ang alam niya. Pag-declare ng kung ano-anong araw. Oh. Until when? Tiis kayo. Kasi may parating na namang bagyo. So after a buwan-buwan. Sige. Ha? Buwan-buwan. Magtiis tayo, ganon. Palpak ito si Marcos. Oh.